Isang linggo nang pinapalibutan ng maitim na ibon ng bahay namin. Una'y 2 o 3 uwak lang. Pero nitong huli, dose-dose ng ibon na nakapalibot sa bubong at bakuran. Hindi ito normal. Kasi bakit sa bahay lang namin sila dumarapo? Nabilitaan agad ng mga kapitbahay. Ang sabi nila, hindi raw ito simpleng pangyayari. Isa lang daw ito sa 3 ibig sabihin. Una, may sumpa ng kulam o barang na pinapadala sa amin. Pangalawa, may paparating na sakit o kamatayan sa loob ng pamilya. At pangatlo, may nilalang na gustong bantayan o silipin ng bahay namin. Nung una, hindi ko pinansin. Pero nang magsimula kami magkasakit isa-isa, hindi na ako nakatawa. Madalas sumasakit ang ulo ko at nilalagnat si nanay. Biglang nawala ang alaga naming aso na laging nasa harap ng bahay. At tuwing gabi, ramdam ko ang bigat ng hangin kapag papalapit ako sa pintuan. Mas malala, lagi akong nananaginip ng mga itim na nilalang na lumilipad sa ibabaw ng kama ko. Dinala kami ng isang kamag-anak sa albularyo. Pagkarinig pa lang niya, agad niyang sinabi, hindi ibon ang problema, may taong galit sa inyo at ginagamit niya mga ibon bilang pantay. Hanggat hindi natatapos ang kanyang sumpa, hindi aalis ang mga yan. Pinayuhan niya na maglagay kami ng asin at bawang sa lahat ng bintana at pinto. Pinapahaplos din niya kami ng langis at pinagdasal ng orasyon. Kinagabihan, sabay-sabay kami nagdasal ng rosaryo. Unti-unting umalis ang mga ibon hanggang wala nang natira. Pero mula nun, naniniwala na ako. Hindi lahat ng ibon ay ordinaryo. May ilan na ginagamit bilang anino ng masasamang loob. Kapag may mga kakaibang palatandaan sa paligid mo, huwag mo itong malitin. Pwede itong babala. Mula sa inggit, sumpa, o masamang espiritu. Kaya laging magdasal, mag-ingat at magtulungan sa loob ng pamilya.